Gibayin na natin itong bahay nyo na to kasi wag na kayong tumira dyan. Pero kami, syempre, parang ang pangit naman tingnan na kami tumutulong tapos yung tinutulungan namin may bisyo. Umalis ka, baka iwan mo si Mark. Ha? Siya naman bahala doon. Wala na akong pananagutan doon. Labas ka na doon. Kung ako hindi niya nababalikan. Pag hindi mo daw binalaga si Mark, hindi mo iiyak na lang daw si Mark. Ah, hindi. Yan, hindi. Para sinabi mo namang di mo mahal si Desa. Sobrang ulan ngayon guys. Mag-alas 3 ng hapon. So pupuntahan natin si Mark. Grabe yung putik talaga pala dito. Iba yung putik niya, dumidikit. Pupuntahan natin si Mark kasi ayun, may good news tayo sa kanila. And then maraming naiinip ng mga viewers, maraming mga nag-comment na ano ba yan? Bakit ang tagal-tagal naman yung tulong na yan? Guys, ano lang tayo, kumbaga basta sumubaybay lang tayo sa mga pwedeng mangyari kasi yung iba kasi ang nangyayari, doon na unawaan ko kasi mas marami tayong mga viewers na mga lolos, kaya naunawaan ko naman kung gaano sila ka alam mo yun, ka sensitive, tapos ano sa mga kagaya natin na parang apunan nila, na parang apo nyo na kami. Naunawaan ko naman yun, lalo na't laki ako sa lola, ganyan. Kaya yun nga lang, magtiwala na lang po tayo sa process kasi hindi naman po ganun basta-basta na isang ganun lang natin nandyan na kaagad. Kailangan po natin yung unang-una pagplanuhan, tapos paghandaan. Lahat naman po ng bagay kailangan pinaghahandaan, hindi basta-basta lang. Di ba? Kaya yun, nandito tayo ngayon para makamusta din yung mag-asawa. Syempre, malay natin may magandang balita na pala about dun sa mga nagiging problema nila. Di ba? Malay natin may maganda ng result. Yun nga lang, buti tumigil yung ulan, nakadiretso kami dito. Kasi galing kami kay Nanay Minerva, biglang umulan. Buti tumigil, nagkaroon tayo ng chance na makapasok dito sa area nila. Parang sumikip dito, ano? O lumago yung mga damo? Lumago yung mga damo. Ano? Lumago. Mas lalong naging parang masukal na siya. Ha? Sana huwag nang tumuloy yung ulan, no? Nabasa naman na yung mga halaman. Okay na yan. Ang tanong kung nandyan sila Mark ngayon. Kumusta ang sapatos mo ngayon, Mac? Ano ba? Hindi na siya puti. Kulay puta na yan, ah. Balita ko pati na nandito na yung yung computation na pinapakompute natin. Check natin. Diyan ka sila, Mark? Sino yung nasa bungad? Kapatid niya? Iiwalay tayo ng daan na. Ayun. So, punta ron. May daan din doon ah. Doon ba tayo dumadaan? Oo. May daan dito bago. So kayo lumandaan, ginagawa natin bago yung gawin. Magandang araw ho. Nakapag po. Ay, ito si kuya mo? Wala po. Kasi ngayon? Sa kanila po ata. Ano, sa kanila? Apo. Yari. Ano kaya? At sa pag-aantay nga namin kay Mark at sa kanyang asawa na si Desa ay may mga hindi lang din kami inaasahan na makikita namin dito. Tagal ko nang hindi nakakahawak ng ganito, oh. Buhay pa yata si Lola nung huli ako nagkahid, eh. Oh, bakit ganito lang ito? Pinapatong lang. Ha? Ang tipid naman ito sa kahoy. Kasi sanay ako yung may mga paa siya na nakaganyan sa ganyan ka. Ano? Yung kayo dandun kay Inang, dun sa Isabela, ganito ba? May payo. May paa, okay. Ito siguro binibili, ano? Yung ganito ba dati binibili o ginagawa lang ng tao? Binibili na sadya. So, ito possible. Patong mo ng ganyan. Tapos siya kamupuan, tsaka mumugayod. Grabe. Ang huli kong nakahawak ng ganyan.
ano pa, buhay pa yung lola ko. So ngayon kasi uso na ngayon magpakayod eh, di ba? Pinapadali na kasi sa panahon ngayon yung mga dating may hirap, pinapadali na sa panahon ngayon. Ano yun? Ano? Yung maamoy? Durian. Durian ba ito? Ayan. Langka po ata. Ah, hindi ganito kalaki. Langka. Ah, langka, ang lalaki. Ang lalaki ng tusok-tusok Ay, hindi na. langka. Yung ano yan. Parang ganito. Ah, okay. Ano? Oh, Hindi ang ginugula, hindi langka. Hindi langka. Hindi rin durian, hindi rin langka. So, guys, yun, nag-aantay tayo kay Lamark kasi hindi na tayo papasok doon sa ano nila, medyo malayo-layo, baka abutin tayo ng malakas na ulan. At least kung dito tayo, malapit-lapit yung lalabasan natin. Sila na lang papuntahin muna natin dito sa ngayon para makausap natin yung mag-asawa. Wala daw si tatay, nasa trabaho daw eh. Trabaho sila. Ito ang kalat naman ang bahay nyo. Dapat naglilinis-linis kayo kaysa naglalaro kayo ng cellphone. Nakatapos na pala maglaba. Ay, naglaba kayo? Apo. Magwalis-walis sana kayo. Grabe ang dumi ng bahay nyo. Paano ko kayo pagagawa ng bahay niyan kung ganito kayo sa bahay nyo? Eh kapag pinagawan ko pa naman kayo, syempre gusto ko malinis din lagi. Grabe yung sukal oh. Nagkalat ang mga ano. Hala. Hindi kayo tinuturuan maglinis ng papa nyo? Gagawaan po. Tinuturuan pala kayo eh, maglinis kayo. Alam nyo kasi kahit simple lang ang bahay, kahit maliit, basta malinis, okay yun. Sukal, kalat. Yung hinigaan nyo dito, di nyo pa natiklo po hapon na. Ay, sukal oh. Grabe, tayo na nga maglinis, kakaya. Lagyan natin, sigarilyo ng tatay. Dapat di na ito nag-yosi si tatay, mahal din ang sigarilyo. Grabe yung kalat oh. Asan ang walis nyo? Pa, Asan ang walis nyo? nandiyan po lang. Wala ata kayong walis, kaya di kayo nagwawalis. Grabe oh. tabak na ba? Sa akin ba? Wala. Maswerte itong mga to, walang lola't lolo dito. Naku, kung may lola't lolo kayo, lagi ka nagagalitan sigurado. Oo, grabing kalat ng bahay nyo. Ganito ba talaga pag puro lalaki na? Hindi naman siguro. Gusto namin, kapag pinagawa namin kayo ng bahay, malinis kayo. Baka sabihin naman nila, naku, ang dami palang kontrata nito kung nagpuluhan ng bahay. Eh, ganun talaga, parang matuto sila. Diba? Grabing kalat to. Pag wala kayong pasok, maglinis-linis kayo. Dakutin nyo na lang ito. Ito maunawaan pa natin itong nasa labas kasi mayat maya ang laglag ng ano, mayat maya ang laglag ng dahon, pero yung nasa loob naman ng bahay eh hindi naman na tolerable yung ganyan. Dapat yan eh wata mo, naglilinis na sila yung wata. Yan, magtiklop kayo. Grabe supal. Masakit sa mata ito. Dapat naglilinis kayo para pagdating ng magulang nyo, mapapawi yung pagod nila at malinis yung bahay nyo.
Ano ba yan? Bayad dito ah. Bayaran niyo ako pagkatapos ko. Alright, so guys, antayin natin sila Mike para hindi naman masayang yung pagpunta natin dito at makausap natin. Kasi kung masayang lang din tong araw, eh, hindi rin tayo makakontento na matatapos yung araw na wala man lang tayo nagawa, di ba? So, antayin lang natin. Pag nandito na, balik na lang ulit tayo. Makalipas lang din naman ng ilang minuto na pag-aantay namin ay heto na nga sila at dumating na rin. Ba, nagpagupit ka Mark ah. Parang gumawa po kaya yata ngayon ah. Dito na si Mark. Mark, grabing kalat ng mga kapatid mo, naglilinis. Oo nga po eh. Hindi po nakapag-golis kanina. Nag-alis kami. Kamusta? Ito po okay lang. Okay lang. Akala ko lumipat na kayo dito. Yung pala umuwi pa rin pala kayo doon. Kumusta trabaho? May trabaho ka? Opo. Saan? Hindi na po kay nanay, sa kabila po. Anong trabaho? Yung magagamas po. Nagagamas. Opo. Okay, so sa madaling salita, hindi ko na kailangan itanong kay Mark, eh, siya na mismo ang sumagot na kung itatanong ko pa sa kanya about sa pagtitinda nila ng isda, eh, alam na natin ang sagot doon. Kasi ang trabaho niya ngayon is nakikitrabaho eh. So, hindi na natin kailangan itanong, malinaw na yun. Alright, so kasi si Papa mo na sa trabaho daw? Opo. Paano, bukas may trabaho ka pa ba? Hindi ko lang po sure kung makakagawa kami. Ano ulit yung ginagawa nyo? Nagagamas po. Gamas lang? Opo. Paano yung pagtatanim nyo? Wala na, tapos na. Sana po. Tapos na yun. Opo. Si Papa mo, anong trabaho? Nagaan po sila nagtatabas ng gamit po yung mower. Ah, okay. Ano yung tinatabasan pagtataniman? Opo. Hindi po, yung lilinisan lang. Ano, nililinisan lang? Okay. Pero si mama mo, kamusta? Maayos na ayos naman. May trabaho? Kumusta yung ano niya? Eh, okay naman po. Na ospital po na isang araw. Na-hospital si mama mo? Bakit? Anong nangyari? Alas 12 po ng gabi dinala. Sino nagdala? Kami pong tatlo ni Papa. Tagabantay po kami mag-asawa. Bakit anong nangyari? Eh, sumakit po yung sikmura. Hindi po daw makahinga. Yan, napadal po sa ospital. Eh, ngayon lang po na-recover ng... Naka-recover at balik na naman sa trabaho? Opo. Grabe. So, hindi ko na kailangang itanong ng mahaba. Simpleng tanong na lang. Kamusta si Des at ang kapatid? Okay na ba? May nangyari bang progress? May pagbabago ba? Wala. Walang kumontak sa inyo. Walang naging pag-uusap. Wala. It's take time siguro. Kaya muna natin. Bigyan natin ng mahabang oras siguro. Alright. So, napunta ako dito, Mike, kasi gusto ko itanong. Parang nagsukat na daw yata dito si Kuya Imo. Opo. Nasaan yung naging sukat niya? Hindi pa po na itawag sa inyo. Wala naman sa akin tumatawag eh. Wala nga sa akin sinesend na sukat. Sabi po niya itatawag daw po sa inyo. Sabi ni Kuya Imo, Opo. tatawag daw. Pero wala naman ako na-receive sa kanya. Okay, so yun, may good news ako sa inyo kasi ngayon, ready na tayo. Pwede na kaming magpasimula dito sa bahay nyo. Kaya kailangan ko sana yung sukat. Paano ba? Pwede nyo bang kunin mamaya sa kanya? At para kayo na mismo mag-send sa akin. Sige. Saan siya nagsukat? Dito? Opo. Inano daw Nandito po. ba? Sino nandito nung nagsukat? Si Papa po. Siya lang? Opo. Wala kayo? Wala po. Kailangan ko sana malaman kung saan siya nagsukat, banda. Hindi sa inyo nasabi? Ang balak po daw niya ay dugsungan. Dugtungan ang? Hindi, pabaganto na lang daw. Itong bahay dudugtungan? Hindi ko naman po alam kung anong... Paano dudugtungan? Eh, gagawa nga tayo dapat yung ano na. Pwede Yung... gayaan pa rin ang pag dinugsungan. Hindi na. Ang gagawin natin dito, gigibain na natin itong bahay nyo. Gibain na lang natin yan. Ha? Gibain na natin itong bahay nyo na to kasi wag na kayong tumira dyan. Ano na lang, magpagawa na lang ng bago. Pwede din dyan sa pwesto na yan. Pwede din naman yan. Pwedeng paltan ang makahoy. Oo, medyo ano lang,
kung baga dagdagan natin ng kunting size niya, yung kwarto, ano. Tsaka dapat kayo ay may sarili ni Desa. Sa totoo lang, ang dami nagsasabi at nakabukod daw kayo. Pero nakikita nga namin sa inyo na kailangan nyo pa ng patnubay ng magulang sa ngayon. Alright, so sayang. Hindi ko, si Papa mo pala nakakaalam, kala ko alam nyo din. Para sana pwede na tayo magpasimula ng ano. Tag-ulan na pati oh. Ito pala ang problema natin guys, tag-ulan. Kasi ang pwede sana natin gawin kahit lagyan natin ng semento konti sa baba, hollow blocks, para naman kahit maulan hindi masira agad yung ilalagay natin na dingding nyo. So ang budget natin Mark ay na-estimate ko na kasya siya for light materials. Okay lang sa inyo? Ano? Tsaka si Papa mo din nagsabi na wag daw Paganda ng ayos. sementado kasi hindi niya sarili to. Okay, so anytime basta't nasa amin na yung ano, magpapababa ako dito ng materyales. Ha? Ikaw marunong ka ba magtulong pagpanday-panday? Hindi. Hindi po. Hindi. Kahit Hindi, marunong po. Nag-construction din po ako sa Tarlac. kahit magputol lang halimbawa, kung may mga gagamitin na kahoy, tagaputol ka Oo ng naman kahoy. Basta't si Kuya Imo lang tatanungin mo, Kuya, saan ang putol nito? O ganyan. Para mas mabilis matapos yung bahay nyo kasi ang hinahabol natin yung panahon, tag-ulan na. Hindi, gano'n na lang gagawin natin. Sabihin mo kay Papa mo, ha? Na tulong-tulungan natin si Kuya Imo kapag ka nagsimula na. Ha? Tapos, bibigyan ko kayo dito ng pangdagdag nyo sa ano kasi hindi kayo makakatrabaho. Magtutulungan nyo si Kuya Imo. No? Pero mas mabilis kayo makakabalik trabaho kung tulong-tulong kayo. Di ba? So sabihin mo kay Papa mo, hindi ko kasi alam yung sukat. Gusto ko sana malaman yung sukat. Kung gaano niya kalaki sinukatan. Kaya mo po nakakaalam eh. Ha? Si Kuya Imo po. Si Kuya Imo ang nakakala. Ang problema, wala siya dyan kala Nanay Minerva. Ano kayang gagawin natin ito? Sige, tingnan ko dito sa bahay nyo. Kung ang kwarto nila mama at papa mo ay ganito rin kalaki pero may pwedeng adjustan, tapos sa mga kapatid mo, tapos dapat meron kayong bukod, pwedeng pwede sigurong paano bang diskarte ng style ng bahay nyo? Masyado nang malapad kapag in-extend pa natin dito. Magiging parang paupahan na yan kung i-extend natin dito. Ha? Kung may kanya-kanyang pinto, hindi na magiging magandang tingnan. So, pwede siguro nating lagyan niya ng, okay, eto sabihin mo kay Papa mo, ganito yung gagawin natin. Ha? Sa'yo ko na ipapaliwanag, ha? Intindihin mo na lang. So, ito, yung kwarto ni Mama at Papa mo at kwarto nitong kabila ay i-adjust lang natin ng konti dito sa harap. Kumbaga, yung size na yan, a-adjust lang natin dito. Ha? Tapos, etong nagsisilbi yung kusina, dyan naman yung magiging kwarto nyo ni Desa. Ha? Nasukunin na lang din yung size kahit sa kwarto nila Mama at Papa mo. Malaki-laki lang konti. Ha? Apo. Dito. Tapos, dito tayo, gagawa tayo ng panibago yung kusina. Dapat may bago yung kusina eh. Saan kaya pwede nating ilagay ito? Kung kwarto nyo dito, kwarto ng mga bata, kwarto nila Mama at Papa mo. Saan tingin mo? Ikaw mag-desisyon. Tingin mo. Saan pwedeng kusina? Pwede pa na lang din. Saan? May likod. Sa likuran. Oo, kasi dapat usually ang kusina nasa likod, nasa bandang likuran ng bahay. Kung pwedeng gawin natin ito. 3 kwarto kasi ang kailangan natin pagkasyahin dito guys eh. Hindi, ganito na lang. Sabihin mo kay Kuya Imo, buuin niya itong isang buong ano na ito. Hanggang dito. Ha? Apo. Buuin niya yan. Ito na yung magiging sukat ng bahay. Hanggang dito sa gilid. Ha? Apo. Hanggang dun sa likod. Ito, kasakop dito. Pag ganun. Tapos ang pinakang dulo rin ng bahay, pwedeng yun na rin yung dulo na yun. Ha? Apo. Tapos tsaka natin didiskartehan ng kwarto. Apo. Tsaka kusina. Ha? Kunin ito kamo. Yan. Kasi hindi ko alam yung ano ni Kuya Imo dito guys. Paano tayo magpababa ng materialis nito kung ganito? Dapat tayo mismo kasi ang kausap ni Kuya Imo nung nagkataong nagsukat dito. Kasi wala naman sa akin nag-message siya, baka nasa norte din kami that time. Ano oras dating ni Papa mo? Mamaya pa po yun, mga bandang Gabi pa? 5:30.
Okay, kasi syempre guys, hindi naman pwedeng basta-basta tayo dito kasi may budget tayo na sinusunod. So kinakailangan nating i-budget itong ano na ito, itong magiging bahay nila na ito. Wala. So bago ang lahat, nagpapasalamat ako sa sponsor nila Mark na nagtitiwala sa atin para dito sa bahay na to. So malaking bagay po ito para sa family nila Mark. No? So ayun lang, may isa pa akong concern Mark. Si papa mo, araw-araw talaga siyang naninigarilyo? Hindi naman. Ha? Hindi naman. Eh araw-araw, gada punta ko dito, naninigarilyo siya eh. Ay, minsan lang po pag gusto niyo manigarilyo. Kasi Mark, hanggat maaari sana, hindi naman sa nangingialam kami sa buhay niyo, no? Pero kami, syempre, parang ang pangit naman tingnan na kami tumutulong, tapos yung tinutulungan namin may bisyo. Baka pwede niyong pag-usapan ni Papa mo na pautay-utay pa, baka matanggal natin yung paninigarilyo. Para sa kanya din naman yun eh. Gusto na nga rin daw po niyang tanggalin yun. Sabi mo, Sinabi rin po sa amin. gumawa ka ng paraan pa para maitigil, mag-candy ka, para kapag nasasabi ka sa Yossi, iniisip-isip mo mag-candy ka, ganun. Baka, ayun, sabihin mo ka pa mo, baka mas piliin ni Papa mo na sabihin niya, eh, patigil mo na lang yung tulong at maninigarilyo ako. Decision niyo yun. Ha? Basta't kami naman, para sa amin lang, ang pangit lang kasi din tingnan para sa mga manonood na si Papa mo ay lalo't nakikita nila kapag nag-vlog kami, hit-hit buga si Papa mo. Eh, lalo na, nalalanghap ng mga kapatid mo. Nalalanghap nyo. Ikaw, nag-iossi ka ba? Kung ikaw, mas malala na yung second smoker. Alam mo ba yon? Na mas malala ang second smoker kumpara sa gumagamit ng sigarilyo. Yung ko, yung mga kapatid mo, lilit po. Nalalanghap nila yung sigarilyo ng Papa mo. Sabi mo, ha? Pa, sabi ni Kuya Marcos, kung makahingi daw sana sa'yo ng pabor, konting pabor na baka pwede niyo daw pong maitigil pa utay-utay yung pag-iossi. Para lang din magandang makita ng mga manonood na ang tinutulungan ay walang bisyo. No? Although kayo naman talagang tinutulungan namin ni Desa, pero kasama na rin kasi sila eh. Di ba? Kasi kasama na sila, itong bahay na to, titira din naman sila sa pagnagawa. Anong gusto mo sabihin sa tumutulong sa atin? Maraming salamat po sa tulong niyo at sa sponsor. Wala pa man, pero naka-ready na. No? So, sabihin mo kay Papa mo, ha? Ito ka mo, baka pwede nating, ito na yung maging sukat ka mo, itong kabuuan na ito. Kasama itong kusina, diretso papunta doon. So, ang kahoy nito, hindi na mapapakinabangan siguro. Mukhang ano na yung kahoy nito, order na tayo ng mga bagong kahoy siguro. So, kailangan din natin makausap si Kuya Imo. Desa, halika. Kamusta ka? Ha? Kamusta, Desa? Kamusta ka? Ayos naman. Parang hindi ah. Kakagising lang po namin. Ikaw, Desa, matanong ko lang sa'yo, gusto mo bang magtrabaho? Pwede tayong maghanap dyan sa sentro ng mapapasukan mo. Ano bang problema mo? Requirements? Sabi mo dati requirements. Kung makahanap tayo ng di kailangan na requirements, payag ka ba magtrabaho? Ikaw, Mark? Ano naman po? Ha? Parang ayaw mo yata pagtrabahuin si Desa eh. Hindi. Ha? Baka natatakot si Mark. Wag lang po sa malayo. Hindi, yung uwian din. Kung may motor ka naman, pwede mo siyang sunduin pag mag-out na siya ng trabaho. Ano, Desa? Willing ka? Hanap kami ng trabaho para sa'yo. Kahit baga mga restaurant, pwede na yan. Di ba? At least dalawa kayong naghahanap buhay. Kaya mo naman, Desa, di ba? Ayaw kaya tapayagan ni Mark kasi baka daw mamaya umalis ka, baka iwan mo si Mark. Ha? Siya naman bahala doon. Wala na akong pananagutan doon. Labas ka na doon. Kung ako hindi niya nababalikan. Pag hindi mo daw binalaga si Mark, hindi mo iiyak na lang daw si Mark. Hindi. Yan, hindi. Para sinabi mo namang di mo mahal si Desa. Hindi naman. Okay, sige. May tiwala lang. May tiwala ka. Di hahanap kami ng pwedeng mapasukan mo, ha? Para naman dalawa kayong kumikilos. Para mas mabilis umasenso sa buhay. Okay, sige. So, may kuspata ako dito. Dagdag mo sa allowance yun ni Desa. Ha?
Hindi walang anuman. Basta Mark, sa totoo lang maraming beses na tayong nabigo natin yung sponsor, no? Pero tingnan nyo naman, siya pa rin yung nagtitiwala sa atin na mapagawan kayo ng bahay, no? So, ang mga sponsor, kami ang tinatanong niyan, ano ba sa tingin nyo, kung deserve pa ba ng tinutulungan, mabigyan ng ganito, ganyan. Pero syempre kami naman, nakikita naman namin na kahit paano nagsisikap naman kayo mag-asawa. Tsaka, nagbabaka sakali din kami na dadating yung time na maging maayos yung pagsasama ninyong dalawa, na walang problema, di ba? Kaya sinasabi namin na sige, tuloy natin yung mga tulong. Yung bahay nyo. Kasi pag sinabi namin, Mark, na wag na natin pagawan siguro po kasi hindi deserve, hindi talaga magbibigay ang sponsor. Sa amin sila nagtatanong. Kasi kami nakakaalam at kami nakakita kung deserve ang isang pamilya o hindi. Kaya nga nakikiusap ako sa'yo na si Papa mo patigilin mo sa paninigarilyo. Kasi ang pangit talagang tingnan sa vlog na siya ay nagbibisyo tapos siya ay tinutulungan ng mga sponsor natin. Ha? Apa. Sige, yan lang yung pakiusap namin. Sana mapagbigyan nyo. Ha? O kung hanggat maaari, kung di talaga kaya, wag na lang sanang ipakita sa amin. Di ba? Pero mas maganda kung magagawa ng paraan ni Papa mo may tigil. Sige, anong update sa buhay nyo dito? Kamusta naman ang pag-isama nyo ni Desa? Ayos naman po. Wala pong away, walang ay yung ano lang yan, tiyahin. Yun lang yung naging problema niya. Hindi kayo nag-aaway ni Desa? Totoo, Desa? Nagkakataon. Tampuhan lang po. Tampuhan. Tapos po, pag pumunta, balik ko ulit. Tawa ng po ulit. Mas maganda mag-aaway kayo minsan. Minsan pa lang po. Hindi, mag-away kayo na kasi minsan namimiss ng isa't isa kapag nasasawa ang isa't isa kapag wala man lang konting di ba? Joke lang. Mas maganda yun na kayo ay tamang tampuhan lang tapos maging okay ulit. Yung relasyon niyo sa Papa at Papa mo, kumusta? Wala namang problema kay Papa. Mas mabait po sa amin si Papa. Kaya po, saludo kay Papa eh. Saludo po ako kahit po gayon yung naninigarilyo. Para mas sinabi mo na mas mabait si Papa mo kaysa kay Mama mo. Parehas naman po sila. Okay. Hindi naman po kami pinabayaan. Kumbaga para sa'yo, kahit na may bisyo yung Papa mo, Opo, saludo po ako. saludo ka dahil Hindi po kami pinabayaan. Nung kami naubos yung pera namin, sila yung nandyan para kami tulungan, umalalay pa rin. Opo. Sa ganung bagay, saludo talaga din. Kahit ako kay Papa mo, okay para sa akin, lalo na minamahal niya si Desa bilang parang isang tunay na anak. Saludo ako kay Papa mo sa ganun. Ayun lang, yung bisyo ay yun yung magpapaiksi sa buhay kasi ni Papa mo. O ikaw tatanungin ko bilang anak, gusto mo bang makasama pa magulang mo ng mahabang panahon? Oo naman. Oo. Kung kayong mga anak ay mahal na magulang nyo, papakinggan nila kayo. Kapag ikaw nag-request sa kanya na gusto pa kasi kitang makakasama ng mahabang buhay, gusto ko pa pong makabawi sa inyo, kahit pa paano, so sana po, tigilan po natin paninigarilyo para humaba po yung buhay. Kung mahal kayo ng papa nyo, pagbibigyan kayo. Di ba? Opo. O sige. So sa ngayon, pupunta muna kami. Ang kailangan ko lang ay antayin ko yung message mo sa akin. Ha? About dun sa sukat ni Kuya Imo. Ano po may message? Nag-message ka na sa akin dati Nag-message ka na sa akin. Sabi mo si Mark po ito. Ayun baga po inyong Nabasa ko yung message mo Hindi lang ako nag-reply. At least alam ko na... Tumawag pa po ako. Tumawag ka ba sa akin? Hindi ko... Messenger po. Baka yun nga siguro. Doon mo i-send yung Sige po. yung quotation. Ha? Opo. Tapos check ko rin syempre. Kapag medyo alanganin, kung medyo maliit para sa inyo, kailangan natin ipabago. Opo. Nang nandito kami. No? Maganda po pag nandito. Pag nandito kami. Pero kung okay na para sa akin kasi matatansya naman namin yung materialis, hindi, i-go na natin yung papadala na kami dito yung materialis. Ha? Opo. Alright, sige Mark. Desa, Sige po. hanapan ka namin trabaho. Magtrabaho ka ha? Sige guys, so yun lang may tutulong natin naman sa kanila. Kausap tayo ng mga trabaho dyan na pwede ipasok itong tinutulungan natin. So tara guys, so punta na din kami. Ha? Salamat po. Sige. Ingat po kayo. Alright, thank you. Hindi nyo pa nadakot yung winalis ko? Aba.
Tara, tara. Ingat po. Pagwalisin mo mga kapatid mo, Mark. Para pagdating ng magulang nyo, eh, masarap sa pakiramdam na malinis ang bahay. Salamat po. Sige. Ay. Mga lalaki kasi hindi dito, tapos mga bata. Pero wala naman sa ganun yan eh. Kapag ka naturuan ng magulang ang bata na maging malinis sa bahay, kahit lalaki pa yan, gagawin naman nila yan. Di ba? So nakaka-disappoint lang din minsan kapag ka dumadating kasi isang tahanan na alam mo yun, na late-late na nga, hindi pa magawang malinisan. So paano pa pag pinagawa mo ng medyo malaki-laki kumpara sa dati nila? Eh malinisan pa kaya lalo, di ba? Yung maliit nga hindi kaya, yung malaki pa kaya. Kaya yun, basta bigyan na lang natin sila ng chance kasi gusto din naman ng sponsor na makatulong. Eh, bigyan natin ng chance, baka naman sakali pag nandiyan na matutunan naman nilang maging malinis sa bahay. Diba? So yun, maraming salamat sa pagsama nyo sa mission namin ngayong araw. At sana lagi kayo nandiyan, supportahan nyo lagi ang team. At syempre, kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na po sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. At i-click mo na rin yung notification bell dyan sa baba para naman maging updated kayo sa bawat upload namin sa araw-araw. Yun lang po, maraming salamat. God bless po. Will always have that one night. Come morning light, we'll always have